ang unang pagkita ni Katal sa mga elpo at ang simula sa kanyang paglabas sa nagyeyelong disyerto. Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin ang kwento. Tahimik niyang tinatamasa ang amoy ng damo at ang banayad na tunog ng ilog. Pakiramdam na parang siya'y tinawag na sa langit matapos magtiis ng isang buhay na impyerno sa nagyayelong disyerto. Humaharap siya sa nagyayelong kapatagan. Isinumpa ang lugar, umaasang buong puso na hindi na siya kailanman kailangang bumalik doon. Nangarap siya tungkol sa lahat ng bagay na maaari na niyang matamasa sa bagong mundong ito ng mahika. Isang masidhing pagnanasa na nagpanatili sa kanya na buhay hanggang sa ngayon. Nakikita niya ang mundo sa kabila ng mga snowfield bilang isang lugar kung saan ang mga himala ay karaniwan at ang kanyang tingin ay napadpad sa unang sibilisadong nayon na kanyang nasilayan. Naalala niya ang pakikipag-usap sa mga hangal na barbaro sa kanilang bayan tungkol sa pagtatayo ng tamang silungan. Ngunit sila'y walang kaalam-alam, mas pinipili pang matulog sa inukit na nyebe para makaiwas sa mga elemento. Labing namimiss niya ang kaayusan ng sibilisasyong pantao. Kaya nagtataka siya kung paano niya dapat batiin ang mga tao sa bagong mundong ito. Nagpa siya siyang kumilos na parang isang tunay na Ginoo at naglakad patungo sa nayon. Samantala, sa nayon, isang matandang Elven Geyser ang nagsasabi sa ibang mga Elven na ang lugar na ito ay kanilang bagong tahanan at hinihimok silang ilabas ang kanilang mga gamit. Isa sa mga elfo ang nagtanong kung talagang ligtas ang lugar at ipinaliwanag ng Geyser na punili siya ng isang liblib na lugar kung saan hindi maabot ng mga tao. Ipinaliwanag pa niya na ang mga kalapit na nagyayelong bukirin ay ginagawa itong isang lugar na walang sino man ang magtatangkang pumasok at hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa mga halimaw dahil walang record ng sino man na nakalabas mula sa mga bukirin na iyon. Idinagdag din ng Geyser na naglagay sila ng isang makapangyarihang hadlang na ginagawang mukhang isang karaniwang gubat ang nayon. Itinatago ang tunay nitong anyo. Sabi niya nilikha nila ito matapos magtrabaho ng ilang buwan gamit ang sinaunang mahika ng mga Elven at tiyak na tiyak siyang walang makakalapit sa kanila hanggat nananatili ang hadlang. Bukod pa sa mga hakbang na ito, mayroon pa silang makapangyarihang reyna ng mga elfo na makakapagprotekta sa kanila mula sa kahit ano. Sa tamang pagkakataon, si Kartal natin ay naglalakad ng walang pakialam sa napakalakas na hadlang na parang ito'y hamog sa umaga. Naramdaman niya ang isang kakaibang bagay sa loob ng isang segundo, parang naglalakad sa isang sapot ng gagamba pero binaliwala niya ito at nagpatuloy. Doon niya nakita ang isang batang elfa na nakatayo malapit na para bang kakawalin lang ng kanyang buong pamilya. Tinignan niya ang kanyang paligid